Diploma, armas daw para sa pag-a-apply ng trabaho. Sabi ni Boss Patrick, oo, tama naman yun. No? Kapag may diploma ka, syempre may edge ka compared doon sa mga walang diploma. Lalo na kapag ang pagtatrabahuan mo ay isang position na kailangan ng may skill ka. Meron ka nakuhang skill or kasanayan sa isang trabaho. Pero alam niyo ba, ito naman yung take ko lang dito, no? Unang-una, kung ikaw ay nagsisimula sa buhay and meron kang sapat na talino and lakas ng loob at skills, huwag kang maghanap ng trabaho. Ako po ay 50 years old na ngayon. Nag-graduate po ako noong 2001 as a doctor in veterinary medicine. May diploma po ako at lisensya. Pero hindi po ako naghanap ng trabaho. Ayaw ko ng trabaho. Hindi ko gusto na meron akong boss. Hindi ko gusto na meron akong pagsusulitan araw-araw. Yung uuwi ako ng bahay. Gusto ko yung meron akong time freedom. Okay? Kahit nung college po ako, bagot na bagot ako doon sa uupo ako buong maghapon sa mga classroom, take na notes. Bagot na bagot po talaga ako sa structure. Yun yung ugali ko. Yun yung siguro karakteristik ko na hindi talaga ako bagay maging employee. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng mga trabaho. Di ba? So, if you have enough intellect, enough skills and guts, no, ikaw ang mag-create ng trabaho. Hindi yung ikaw ang maghahanap ng trabaho. Ito ibig ko sabihin, guys, no? Mag-start ka ng kahit anong business. Kahit anong business yan. Kahit tae yan. Pwedeng business yan. Oo, natutunan ko po yan dati. Na yung mga tae pa lang ng mga manok, no? Ginagawang business pa lang. Binibenta sa mga nagugulay doon sa iba't ibang mga lugar na may mga nagugulay. Like sa Benguet. Ayan. So, kahit tae pwede po maging business. Oo. Tapos na ikwento rin sa akin na si Senator Enrile ay isa sa malaking business niya ay posporo, di ba? Yung Royal Match. Kaya yung maliliit na mga bagay niyan, pwede naman talagang palakihin ng mga business yan. Hindi naman kailangan mo ng napakalaking skills para ikaw ay mag-start ng business at mag-provide ng trabaho para sa iba. Oh, like now sa Manalo Group of Companies, no, we have about 75 full-time mga employees. So itong 75 people na ito ay nagpo-provide ako para sa kanila ng kanilang livelihood and of course para sa mga mahal nila sa buhay, para sa mga pamilya nila. Yun ang panustos nila. I'm not saying na wag na kayo kumuha ng mga courses sa school or colleges and wag na kayo kumuha ng diploma. Kasi ibang trabaho, kailangan po talaga yan. If you want to be a doctor, tutulong ka sa mga taong may sakit, definitely you have to go through medical school and get a diploma and a license. If you want to do engineering or architecture, if you want to be a lawyer, kailangan po talaga yan lahat ng diploma. But if you want to be a business person, well, you also have the option na kumuha ng business administration, business management, alam nyo, pero minsan nagsalita ako sa mga business schools, ilang mga colleges dito sa Manila. And alam nyo, sa karamihan, most of the people na nagtatake ng mga business management courses, hindi naman nila gusto mag-start ng sarili ng business. They want to be employed din eventually. Yung pagpasok kasi sa college, pagtatapos sa university, this is a concept na create ng mga countries na may mga industries na kailangan nila ng maraming skilled workers. But if you want to be a business person, you don't need to get any sort of diploma. Kasi like me, I did not graduate from any business school. I'm a veterinarian nga. But I have people under me, I have people who are my employees na mga matatalinong mga business management graduates. So sila ang nag-graduate para sa akin. Hindi ako nag-graduate ng accounting, but I have accountants na sinuswelduhan ko ng mga employees ko. I did not graduate in many other courses, pero marami ako employees na graduate sa mga courses na yan. So yun sinasabi ko, as long as you know how to hire people and create a business, kahit na ikaw ay
gumagawa ng mga kakanin, o ikaw ay gumagawa ng mga, ikaw ay karpentero, pwede mong gawing business yung yung skills mo. No, you can create your business, create your own brand, and then hire people para tumulong sa inyo. Huwag kayong matakot mag-hire ng people kasi baka makuha yung business niyo, makuha yung know-how niyo. No, you have to be tough enough, confident enough in your own self na na mag-hire ng mga taong kailangan niyo for your business. No? Para yung mga may diploma ay magkaroon ng trabaho, ikaw na gumawa nun. Kasi kapag marunong ka gumawa ng business, no, may kakayahan ka, you have enough intellect nga and diba, self-confidence, mag-start ka ng business, imbes na ikaw ay nakikipag-compete doon sa mga nagko-compete for jobs, why saturate yung job market when you can create jobs? Yan ang kailangan po natin dito sa Pilipinas. People who know how to create more and more businesses para mas maraming magkaroon ng trabaho ditong matino. Okay, kaysa yung mga Pilipino na may mga skills na walang mahanap na trabaho dito sa Pilipinas na maayos, pupunta pa abroad. 'Di ba? Naghahanap ng trabaho sa ibang bansa kasi kulang ang mga trabaho dito sa Pilipinas. So, it's a big help to our economy kung tayo mismo ay marunong mag-create ng mga businesses na nagki-create din ng mga jobs. Okay, that's my take. Kaya ako po hindi ko ginusto na maging employee as a veterinarian. I could have become a worker sa mga malalaking farms, sa malalaking industries na kailangan ng veterinarians, sa government, etc. But dahil nga ang talagang habol ko sa buhay ko is the time freedom and of course financial freedom. So ginawa ko ito para, 'di ba? Kagaya kanina, I'll give you an example of my day. This morning, hinatid namin ni Mrs., no? My wife is a housewife, no? Tumutulong din sa akin sa business. Pero mostly, she takes care of our kids. Meron kaming 3 kids. Umaga, hinatid namin ng anak namin sa school. Tapos, sinundo ulit namin. Tapos, nung tanghali, nagpamasahe siya. Hindi na ako nagpamasahe. Natulog ako kasi puyat ako kagabi. Tapos, mga after lunch, hinatid naman namin yung anak namin sa tutor niya. Tapos, sinundo ulit namin after an hour. Nag-coffee ako doon bumili akong coffee sa Starbucks sa SM Angono. Tapos, nag-grocery si Mrs. Sinundo namin ulit yung anak namin. And then, umuwi ako dito. Nag-vlog ako kanina ng isang vlog. And ngayon, eto, nagpa-vlog ulit ako. While my employees do everything, no? Meron kaming distribution ng SDN dog food sa buong Pilipinas. The best dog food in the multiverse, by the way. Meron kaming operations doon sa Manalo Resort Hotel. Meron kaming cafe doon, full service, no, up to 9 o'clock. Nag-work yung mga tao namin doon. We have people in logistics. Meron kaming warehouse sa San Rafael, Bulacan. Kompleto yung mga tao namin doon. We have drivers, we have riders, we have accounting people nga. We have many operations going on. And I'm here doing a vlog. So, yun po yung time freedom, no? And narinig ko sa isang video, no? Sabi niya, if you have a business wherein you can do whatever you want, anytime you want, you can have lunch and dinner with your family. I don't have breakfast, I don't have lunch. Pero if you can spend more time with your family, no, you're free to do whatever you want as much as possible, then you are already a successful entrepreneur. And I would say, despite all the challenges we still have in our companies, kasi laki ng growth talaga namin this 2024. So, I think we bit more than we can chew, which is good for me kasi I like taking risks, I like taking on challenges. But I think I have been successful as an entrepreneur kasi I have the time freedom that I've always wanted to have since I was in high school. Yun po, ang dami ko sinabi, pero sana meron akong na-impart sa inyo. If you want to be a business person, an entrepreneur, the best po yan. Tulungan po tayo if I could. Okay, so Doc Abel Manalo po ito, The Vetrepreneur. Please follow and share our videos. Thank you po.